Good evening, Atty. Claire. Dapat inisip nila nandyan sila para sa pamilya. Di para inidolo nila na hindi naman sila kilala. Ngayon damay pa gobyerno at ng tax ng bayan sa penalty nila. Okay, anyway, punta natin mga ka-clear ha. Punta natin ang topic. Okay, wait ha. Okay, may disclaimer po tayo. Ito'y sariling pananaw lang mga ka-clear ha. Sariling pananaw. Ay, wait, mali. Saan ba yun? Ayun. Ilang mga Pilipino sa Qatar kahapon, March 28, matapos magsagawa ng umano'y hindi otorisadong political protest. Ayon sa pahayag na inilabas ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na otoridad upang makapagbigay ng consular assistance o tulong sa mga Pilipinong naroroon. Mariin namang nagpaalaala ang Embahada sa lahat ng Pilipino na nasa Qatar na tumalima sa mga alituntunin at patakaran sa naturang bansa pagdating sa pagdadaos ng mga pagpupulong at kilos protesta na may kinalaman sa politika. Yun na, mga ka-clear. Okay, so, basahin natin to ha, kasi meron na pong pahayag ang DFA. Okay? 17 Filipinos in Qatar under investigation over political protest. That's March 29. Okay? 7:43 p.m. Anong sagot? Ito nga, 'di ba? Dahil dito, instead na hindi na sana sila dagdag, ba? Sa hindi sila dagdag, nagdamaging issue para sa Pilipinas, na natahimik, 'di ba? Ang relasyon ng mga OFW sa Qatar, dumagdag. Ba? So another pag-iisipan, another effort, diba? Mula sa gobyerno ang dapat gawin. Yun eh. May this serve as a stern warning and reminder for other DDS supporters that different countries have different laws and culture. They cannot expect other race or the host country to adjust for them. Yeah, dapat alam nila yun. Okay, sabi dito, sabi ni DFA USEC Eduardo Jose de Vega sa isang interview, no? Sa Radyo Pilipinas, 17 nga daw po na OFW ang iniimbestigahan ngayon dahil sa kanilang political activities. Okay, sana, maliban siyempre sa gobyerno, mga clear, makita naman natin ang tulong ng gobyerno agad-agad. Pero sana, yung kanilang ipinaglalaban dito, ipaglaban din sila. Diba? Ipaglaban din sila. Kung yung iba pa ay magrarally pa ngayon, di yung 17, sabi dito, kung yung iba pa ay magrarally pa ngayon, di yung 17 na iniimbestigahan ngayon, baka mapikon ang mga Qatari, sabihin na, ganun pala, i-deport na namin kayo. Hirap, di ba? Yung iba, 17 lang to mga ka-clear. Baka madama yung iba. Di ba? Baka madama yung iba. Mga kababayan na alam naming may karapatan kayo sa Pilipinas, sabi. Iba-iba po ang panig natin sa politika. Pero pag nasa Qatar, hindi pwede eh. Hindi ito US na pwedeng sumali sa political rallies. Di ba? Yan. Na-detain. Ano mangyayari sa pamilya nyo dyan? Paano yan? Kung na-detain kayo, wala kayong kikitain, ano mangyayari doon sa mga employers nyo? Di ba mga ka-clear? May pinaglalaban kayo, may kulay kayo, berde kulay nyo. Paano yung pamilya nyo? Di ba? Paano yung pamilya nyo? Paano na yung zero remittance? Ang mangyayari kung nakadetain kayo, wala kayong kita, talagang magkakaroon kayo ng zero remittance sa pamilya nyo. Yung inaasam ng iilan, hindi naman lahat po mga kaklira, ng OFW na zero remittance, ay mukhang mangyayari dito agad-agad sa 17 na i-detain sa Qatar. Ito pala under Qatar laws, under Qatar's law, number 18 of 2004,
Unauthorized protests and demonstrations are illegal. With public gatherings and protests requiring approval from the government. Naku. Ito masakit. Penalties for holding illegal demonstrations in Qatar range from deportation. Oh, paano na yung pamilya nyo kung ito mangyayari? Di ba? Imprisonment for up to 3 years. And a fine of up to 50,000 riyals. Di ba? Magkano ba to sa peso, mga kaklir, ha? Tingnan natin. Tingnan natin magkano ba yan. 764, mga kaklira. Wait. Paano na yung remittance nyo? Talaga, hindi na kayo makakapagpadala niyan. Oh. 50,000 Saudi riyals equals, riyal equals 764,850 Philippine peso. Ngayon, tanong natin, yung ipinagbunyiw nyo ba? Diba? Ipinagbunyiw nyo ba dyan? Matutulungan ba kayo sa ganitong klaseng gastusin? Diba? Teka lang, nandito si Marian Parado. Salamat po. VMB, Vinny Rod. Ay, sir, or ma'am. Sorry walang. Si kuya ay, na po. Yun na. Nahimlay na po. Nahimlay na namin. Yon. Finally laid to rest. Yan. Kanina pong umaga. Kaya so far, so good. Opo. Pero yung isa natin, Sir Vinny, or Ma'am Vinny, Monday. Oo, kasi Sabado kahapon po tayo, naglamay. Diba? Naglamay po tayo. So, medyo puyat-puyating, ang beauting, puyat-puyat. Pagising ko nga kanina, ang aga pa migraine, mga kaklir. So, promise, Sir Vinny, or Ma'am Vinny, tama ko. Monday yan, Monday. Ang Supremo, thank you po. Oy, si Lynn Baleza, taga Bahrain. Yan. Oo. Si Maji, Hong Kong din. Oasis, let them be accountable for the action, sabi ni Oasis 09. Lahat ng OFW dito sa Qatar. Ay, alam, taga Qatar din si Oasis. Tapos Ramadan pa, they should know better, respect the laws and culture. Ayun. Yun na. Ba, ang laki po, Sige, balik po tayo. So, ang laki po, di ba? Fine. Bawat isa to. Naku, paano to? Diba? Hindi, ang tanong lang natin, syempre sabi ko nga, ang gobyerno, sabi dito ay tumutulong na sila, nakikipag-coordinate na sila. Pero ang tanong natin, yung tao bang ipinagbubunyi nyo during the time na nagkaroon kayo ng rally, hanggang saan kaya matutulong nila? Kung nasadlak na kayo dito. Sana hindi po. Pagdasal natin, kapwa natin to Pilipino. Diba? It's in connection with the former, ito sabi ng DFA, USEC. It's in connection with the former president's birthday. And they are right now being investigated in detention. Sana po maayos ng gobyerno ito. At magsilbing aral po, sana, bago kayo sumuong sa anumang ganyang klaseng gawain, alamin nyo rin po yung batas. Kung saan kayo naroroon. At alamin nyo talaga yung tunay na sitwasyon, yung tunay na kalagayan, kung diba? Wag po kayong padala sa emosyon. Various detention centers, ayan. Sineseparate yung men from women. It's not because the Philippine government is saying don't rally in favor of the president or against him or what. I'm referring to the former president. It's because ayaw ng Qatar. Bigat ito mga kaklira, 17 to. Kapwa natin Pilipino, nagtatrabaho lang dyan, nagpadala sa bugso ng damdamin. Ngayon, ano kaya ang
magiging tugon dito ng mga Duterte. Supporters of former president staged rallies in various parts of the world on May 28. Okay, this was meant to mark Duterte's 80th birthday while protesting against his detention in the ICC. Ha? Ito pa, iba, maliban dyan, kailangan ng lawyers. Nakakapagpadala din kaya ang mga Duterte sa maging lawyers nila? De Vega added that detained Filipinos have yet to meet with their lawyers because laws in Qatar dictate that police investigation should come first. It doesn't mean I'll be optimistic. It doesn't mean that they'll be convicted. Oo, sana optimistic pa siya niyan. Sana hindi sila makonvict or makulong. Eventually, they may be released after a short stage of detention. Maybe. Naku, maybe pa. So, optimistic tayo. We'll see about that. Ang problema po kung kung lagi natin gagawin to, baka maging mas stricto. Kung madadama yung ibang mga OFW na nasa Qatar. Baka magiging mas stricto yung mga Qataris next time. Mag-deport na sila na nagrarally. See? Diba, naging problema pa na hindi sana hindi na sila dumagdag sa issue. Diba? So, instead na smooth sa ibang mga bagay, kung may mga maliliit na problema o malaking problema, yun ang gawin, hindi na kayo dumagdag. Kasi, cargo pa rin kayo ng gobyerno eh. Diba? Oo. DFA official also urged Filipino abroad to engage in overseas voting na lang instead of rallies. Diba? Okay, so tignan pa natin yung iba. Yan advisory. Ay, sige lang, share ko pala. Sorry. Share ko muna. Dapat nakikinig kasi kayo sa bansa. The Embassy of the Republic of the Philippines in Doha strongly advises all Filipino nationals in the state of Qatar to respect all local laws and customs relating to mass demonstrations and expressions of political grievances. So, ito ang mga komento, mga ka-clear. Wait lang, tingnan natin mga komento, ha? Kasi kayo. Michael, ang makulong nang dahil sa'yo. Tulungan niya, mga DDS. Ayan, ako, talaga kasi, the Serbian. Yung muna, nasaan ng Duterte? Nasaan ng Duterte, ba't hindi sila tulungan? Sabi ni Lira Sulpicio. Diba? Wait lang ha. Saan ba ito? Alam mo kaya yun. DDS, OFW na naman, nag-iiyakan. Bakit? Kasi inuna pa nila idol nila kaysa sa pamilya nila. Diba? Ito lang ibang mga comments, mga ka-clear. Diba? Okay. Sabi may tutulong dito eh. Teka lang po. Teka lang. Alam po, tutulungan sila ng DFA eh. So, may nakita po ako na parang kumontak na sa kanila eh. Saan lang po. Ito. Para mapakita natin anong tinatrabaho ng gobyerno ng administrasyong Marcos para sa kanila. Diba? Yung presidente yung sinusukan nila, yun din naman ng tulong. Diba? Saan ba yan? Wait lang Ito. Gobyerno pa rin. Ayan, ito pala. Yan, The embassy said that it is coordinating with the local authorities to provide consular assistance to the detained Filipino detainees. Di man yung mga klaro, March 13 pa sila nagbigay ng advisory. The embassy issued an advisory reminding Filipinos in Qatar to respect local laws and customs regarding mass demonstrations and political protests. March 13 pa. Diba? Sana man lang din, diba? Kasi
nag-advise na yung embassy. Eh di sana yung kung saan sila panatiko, pinagsabihan din sila, ni-remind din sila. Wala pa. Sana matulungan din kayo. This was after Filipinos in the other parts of the world held protests following the arrest of Duterte. Okay? Okay. O, yun lang mga ka-clear. Wait, may pa ba news dito? Wait. Okay. Yun ang masakit, di ba mga ka-clear? Kapwa natin Pilipino, Marian Parado, thank you, thank you. Thank you so much. Rosaline Ojerio. Thank you so much po. Yan. So, yeah. Uy, sabi ni Ophiria, nag-like na siya. Baka naman pwede na kayo mag-like at mag-subscribe. Diba? Ito, sabi niya. Fragstorm P. Qatar Life, when you get detained on your day off. Ha? Day off ba nila? Friday? Tama ba? No, medyo advance tayo, di ba? So, Friday din yun. 5 hours, delayed. Right? 5 hours delayed lang naman sila sa Pilipinas eh. Pero kasi ang nakakaano dito mga ka-clear. Thank you din Sinok. Thank you, Nok. Ha? JJ pala. JJ, thank you. Lungkot dito mga ka-clear. Una, nagtatrabaho sila dyan. Diba? Pangalawa, syempre may employer sila. Diba? May employer sila dyan eh. O, yung employer na yon, alam ba nila na itong empleyado nila sasali sa ganitong klaseng rally? Para sa ngalan ni dating Pangulong Duterte. Diba? Sa ngalan ni Pangulong Duterte. O, syempre, ano ngayon ang mangyayari mga ka-clear? Sa trabaho nila, kung nakadetain sila. Ano maiisip ng employer nila? Sige, wag muna tayo sa bansang Qatar. Mas malaki yun eh. Doon tayo sa mas maliit na issue. Diba? Doon tayo sa maliit. Okay? Doon muna tayo sa sa circle of nila. Let's say friends, employment, circle of relatives nila. Doon muna tayo. Kasi mas malaki na yung state ng Qatar. So, ano ngayon, yan tama, Rebiton, imbes na nila mga trabaho para sa pamilya, iintindihin pa nila anong ginagawa pa nila. Inintindihan pa nila anong ginagawa pa nila ng mga walang nangyayari. Diba? Tama, Rebiton. Diba? Una, anong sasabihin ng employer? Nakasama ka dyan. Paano kung yung employer mo? Qatari. Diba? Sa yun. Magtitiwala pa ba siya sa'yo? Magkakaroon ba siya ng negative na pananaw sa'yo? Negative impression? O, paano kung magkaroon siya ng negative impression sa'yo? Hindi niya na ma-renew yung contract mo. O sabihin na lang, sige, palitan na kita kasi lumalabag ka sa batas ng Qatar. Paano na yung pamilya mo? Diba? O, tapos ngayon, diba, sabi nila, mga OFW, Pero iba, mga kaklis, sa totoo lang, may mga nagko-comment dito sa atin, mga kaklir din, mga team replay, sabi nila hindi sila sasali. Kasi kakapadala pa nga lang daw nila, tapos yung iba magpapadala ulit daw. Kasi, unang-una, sige, isipin natin to. Kung meron kayong binabayarang bahay, di ba? Halimbawa, may binabayaran kayong mga utang. Tapos yung utang na yun, mga kaklir, dapat bayaran nyo on the day itself. At kapag ka na-delay, di ba, may interest yun, may penalty pa.
Ikaw ba no OFW na meron kang obligasyon to pay something? Tapos magsi-zero remittance ka, anong mangyayari sa obligation mo? Eh di dagdag lang din yun sa ano mo, obligasyon mo. May penalty ka na, may interest ka pa. O paano kung may babayaran ang anak mo na tuition fee? Halimbawa, hindi naman kayo yearly, quarterly kayo, o kaya monthly, at hindi makakakuha agad ng test. Diba? Kasi may deadline yung payment. Baka nakapag-excuse na siya before. Kasi hindi ka magpapadala. Well, in fact, may pera ka. Diba? May pera ka eh. So, ano mangyayari? Di magkakaproblema pa yung anak mo. O kanya, may project na kailangan tapusin. Eh, walang budget. Dahil nag-zero remittance ka. Diba? Sana ito, kung totoong leader naman ang iniidolo ninyo, ito lang mga ka-clear, di ba? Kung totoong leader at merong malasakit sa inyo, dapat hindi ipahinto. I mean, kung ano man yung binabalak nyo, dapat di ba, sila yung mag-discourage. I-discourage nila. Di ba? Yusek, tulungan kaya, ito na nga, itutulungan kaya sila ni VP, mga Pinoy naman mga yan. Eh, Jojo Aspel, yun yung tanong natin. Pero nakita niyo naman, ang gobyerno agad-agad kumilos na. Diba? Nakikipag-coordinate na sa lokal, no? Na ano doon, parang mga police officers o lokal na pamahalaan doon. Para sa mga kapwa Pilipino natin. Diba? And prior to that, March 13 pala, pinaalalahanan na sila. Pero sana nga, yung iniidolo nila, pinaalalahanan din sila. Diba? Ngayon, yan ang tanong, tutulungan ba sila ni VP Sara? Medel, Villar, ignorance of the law excuses no one. Oh. Diba? So, sabi ko nga, instead hindi sila problemahin ng pamilya nila, instead na hindi sila problemahin ng mga employer nila, instead na hindi sila problemahin ng mga kaibigan nila. Oo, ang bigat talaga, 3 years ang kulong eh. Oo, di ba pinakita ko sa inyo kanina. Tapos, instead na hindi na rin sila problemahin sana ng embassy natin doon, dahil smooth ang buhay nila doon, dumagdag. Dahil dito. Diba? Pwede naman kayo magbati-bati ng happy birthday. Kantahan nyo. The problem is, diba? Bakit pagka hindi Duterte supporter ang kumakanta, ba't galit sila? Diba? Pwede naman natin kantahan ng happy birthday kasi birthday eh. Oh. Pero yung para madiskaril yung trabaho nyo, magkaroon pa kayo ng kaso dyan, pinaalalahanan na pala kayo eh, di ba? Yun lang yun. Sa Duterte sila ask ng help, sabi ni Daisy Al. Di ba, Benzir? So, ma'am, wag nyo na, ano? Ay, wag, hindi pwede. Ano mo yung mga Pinoy pa rin yun eh. Richard. Diba? Well, hindi naman ako. Hindi ako personal. Diba? Siyempre, ang gobyerno, hindi pwedeng hindi po yan tutulong. Kahit anong mangyari sa Pinoy, Pinoy pa rin po yun. Sisirain ng presidente tapos kay BBM din hingi ng saklolo. Kumi. Diba? Gobyerno pa rin po kasi talaga. Tutulong pa rin na tutulong niya. Kahit anong mangyari dyan. Diba? Sa abot ng mga kaya ng gobyerno, tutulong yan. Diba? Hindi pwedeng pabayaan ng mga Pinoy. Kahit po sabi nga natin, galit na sila kay PBBM, kahit sinasabi nila ang resign PBBM, hindi po pwedeng tulugan ito. Diba? Pinoy pa rin po yan, mag-suffer pa rin po Pinoy dyan. At hindi rin po magiging maganda ang imahe ng mga Pinoy dyan kapag hindi nila ito nalagpasan. So, dapat malagpasan po nila at sana wag nang umulit. Yan, sabi tuloy ni Rolando Gutay, natupad yung pangarap nila sa zero remittance. Sana, di ba? Diba? Yun. Di ba, Maylene? Nandiyan sa enemy downfall. Yes. So,
Ito, sabi ni Manny De Rosario, naging totoo na yun no remittance sila, hindi lang 1 week, baka 1 year. Naku, sana po wag. Let's pray pa rin mga kaklir, no? Let's pray na wala nang susunod dito. Let's pray na malagpasan ng mga kababayan natin, malagpasan din ng gobyerno natin ang, no? Kasi sabi ko nga, baka po makadagdag ng negative impact ito sa mga Pilipinos na hindi naman sumama sa rally. Baka madamay. Yun, that's the point. Baka madamay. Yes, madam, at least ngayon talagang yung nga Lance Aris diba? Pero sabi nga po, marami Jennifer, hindi po lahat ng Pilipino, hindi po lahat ng kababayan natin sang-ayon sa zero remittance. Yun. Oo, teka lang, basahin ko rin dito. Si Rosalyn Ojerio, maraming salamat. Ruby Ann Brob, dapat puntahan din sila ni Sara para iligtas. Sana, di ba? Sana po. My day, attorney Pagdit. Happy birthday, Eric Gutch. Okay, tama ba ko? Eric Gutch from Singapore. Yan. Happy birthday to you. Yan, Eric Gutch, happy birthday from my day. At saka si Salvador Espayos, maraming salamat. And Rayden Yinlin, chance na ni Sara to help for 2028 pag wala talo. Ay naku, pag gano'n, hindi naman. Di ba? Basta tayo lang po mga Pilipino, tulungan natin kapwa Pilipino natin. Oasis 09, usually po nagkakaso ang employer, ito to, sa Qatar to na run away sa mga ganyan na case, kaya automatic deport po. Minsan pa, na-admit, sa mental hospital? Ulit. Usually po, nagkakaso ang employer, naku, di pwede madoble, Oasis 09. Usually daw po, nagkakaso ang employer na run away sa mga ganyan na case. Kaya automatic deport po. Naku, minsan pa, ipapa-admit sa mental hospital, sabi ni Oasis 09. Medyo sad to But anyway, si Oasis taga-Qatar So, alam niya. Gandang gabi, Attorney Claire. Optimally, masyado na sila nabulag sa Duterte, kawawa pamilya nila pag na-deport sila. Kaya let's pray na lang for them. Let's pray. At wala na sanang sumunod. Romeo Andrade, baka sisihin pa ni Sara ang gobyerno kung hindi pinakulong si Digong walang rally. Birthday yun Birthday. BMB Irene P. Yan. Sabi niya, baka credit nila kay Sara help ng government sa hindi po nakita po natin yung mismong embassy naman po agaran naman po na pinuntahan at mga ka-clear nako sana po ang pray ko lang po talaga malagpasan ito, okay, malagpasan at wag nang may maulit pa. Sabi nga natin ito sa bawat karapatan natin, meron tong kaakibat na responsibilidad. Diba, Vencil? Tapos, gobyerno pa rin ang tutulong, sabi niya, Sabi ni Vencil, tapos, gobyerno pa rin tutulong sa kanila, yung pinagtatanggol nila, wala lang. Meron bang, wala pa tayo na dinig? Sorry mga kakliyan, hindi ko pa alam. Kasi sabi ko nga, ako'y galing sa aking kuya. Diba? At siya po sabi ko nga last day na kagabi, kaya ito na hinatid na namin siya sa kanyang huling hantungan. Kaya hindi ko alam kung meron na bang comment ang mga Duterte patungkol dito. Kasi sila naman ang pinagbubuni ng mga kababayan natin sa Qatar. Okay? Ma'am, tanong ko lang, tulungan pa ba sila? Opo, nakita po na, pinakita ko po sa inyo, Mamizu. Yeah. Tutulong po tayo. Hindi po ako so personally. Sorry Sabi ko may disclaimer tayo. Pero nakita po natin sa news ng DFA po. Nag-i-start na po tumulong. Hindi ko lang po alam. Laki kasi hindi ko lang alam kung matutuloy ba yung kaso. Hindi pa natin alam, di ba mga clear? Kung itutuloy ba ng Qatar yung kaso? Kung hindi ko alam ang proseso sa Qatar Kaya lang sabi ni Oasis, parang may mga ganyan Ang hindi lang natin alam kung dire-diretso na bang kaso to or
Makakapag-explain ba sila ng maayos na ito'y pa-birthday lang? Di ko alam. Clear. Medyo bulag tayo sa batas ng Qatar. Basta nakita lang natin na pag nag-guilty sila, 3 years ang kulong. Nako, mga ka-clear, 3 years. Menchu Yamamoto, maraming salamat po. Okay? Of course, yan, sabi niya, VMB, Irene T. So, just let's pray. Mga ka-clear. Kasi kanina ko lang ito nabalitaan di ba? Sabi ko, medyo busy tayo kaninang umaga. Si Bohay nandito din. Oo, 1989 bar top notcher, si Sek Gibo. Sabi ni Ron Kayab-Yab. Yan. Sabi ni Eliazar Pincalero. Di ba? Multi-web D. Maglabas na kayo dyan sa Qatar ng Tatay Didigo. Tulungan nyo po kami. Maglabas na daw yung mga taga-Qatar ng Naku, baka mahuli na naman to. Uy, multi-web D, baka maglabas sila ng tarpaulin dyan. Ako, mauli na naman, sasabihin na naman, may politika rally. Diba? Hingin na rin sila ng tulong. Kung ano may makututulong ng mga Duterte sa mga to. Maliban sa gobyerno na tulong, diba? Nako talaga. Ay. Sa Samuel Abad, isip-isip. Try, kawawa naman si Arnel Ignacio. Ayun na! Oo, tama. You're true. Try, Diba? Dagdagan na naman si OWA admin. Arnel Ignacio. Nako. Mary Jane de la Cruz, sabi niya. Natupad yung gusto nila, no remittance for 1 week nila. Naku, sabi nga, paano? Sana hindi na magtuloy-tuloy ito. Diba? Okay. Victor Manuel. Oo. Laki to. Sabi niya, 50K daw, equivalent ng isang real, 15.7 pesos. Ito, sabi ni Victor. Namidan po, nakalimutan na ata nila ang sinabi ni Diggs kung ano ang batas ng bansa, andun yun ang masusunod. Yan, di ba? 15 pesos. Mahal nito talaga, kalaki. Diba, mga kakli? MUG, hello! Shout out din. Uy, yo! MUG, malasakit. British family, Filipino family. Bawal po kahit na anong bansa ang sumali sa mga rally. Kasama po yan sa visa applications nila ang katanungan na kung sumali ba sila sa mga ganyang pagtitipon, ang sagot ay no. Kaya may work visa sila. Ganun sa lahat ng bansa. Kaya buti pa sa Netherlands, medyo na pinapayagan pa sila. Benny Sabado, kayang buhay ni Digong mga supporters niya, bilyonaryo si Digong. Bakit legal assistance? Sabi, di ba parang binabalak pa lang. Magkaroon ng legal assistance. Di ba? So, yun mga ka-clear, medyo sad tayo. Sige. Sad tayo. Sana wala. Lord Glenn, hello! Uy, nandito ba si Angela Gonzaga? Okay? Ito, basahin natin, Teka lang po. May nabasa ako taga-Qatar. Wait lang. Ito, sabi ni John Pakrin. Tuloy yan. Talaga? Itutuloy yung case? My gosh. Tuloy yan dyan sa Qatar. 6 months to 3 years imprisonment yan. Matagal ako nag-work kay King Fahad. Kaya alam ko yan. Naku. May mga taga-Qatar tayo dito, mga ka-clear. Yun yung experience nila. Si John Pakrin. So in other words, hindi ito basta-basta. Kumbaga, lahat ng pwedeng ibigay na assistance ng embassy ng Pinas, bibigay. Pero mukhang matutuloy pa rin ang kaso. Hirap talaga. Eliza Reyes, darating ang araw, maban ang mga Pilipino sa pinagagawa nila dahil sa isang tao. Ayan tuloy, nakulong. Yun na nga, kaya nga lagi na sinasabi, be patriotic, not fanatic. Diba? Dapat sa tama lang tayo. Diba? Para sa bayan, diba? Anthony Vincent Cruz, pag nagkataon, permanent no remittance. Naku, Lani Buenviaje, watching po from Milan while doing my work. Lani, thank you so much. Anthony Vincent Cruz, thank you din. Eileen Morris, hello Tony Claire, hi to Liza and Sophie. Yan.
Hello daw, sabi ni Eileen Morris. Thank you po. Liza and Sophie. Ito pa, sabi ni Oasis. Sabi nila, swimming daw yon. Tapos, ang nahuli is naka-shirt ng Duterte. Pero sa FB po talaga, meron sila pa-event na may motorcade para sa birthday ni FPRRD. Oy, nako. Bahala na ang gobyerno ng Qatar dito kung paano ba nila itong. Well, sana, sabi ni Opirian, sana, ako sa akin sana, malusutan nila yung investigasyon, di ba mga ka-clear? Tutulungan niya ng gobyerno natin, pero sana magtanda na sila. Si PBBM pa, napakabait na tao na, yes, mo, sa totoo lang, wala siyang kulay-kulay kung sino tutulungan. True yan. Hindi ito propaganda, ha? Hindi ito propaganda. Nakikita ko kasi. Hello po, Atty. Claire. Deserve, yan. Hingi sila tulong kay Diggs. Pero alam mo, kahit si Pangulo Duterte yung ilaangat nila, hindi talaga tumatitiis ng gobyerno. Ito, iuutos at iuutos ito talaga. Actually, hindi na kailangan utusan. Ginagawa na talaga ng gobyerno, tulungan talaga sila. Kasi yun naman talaga yung mandato eh. Hindi pwedeng iwanan sa ere mga yan. Jerry Brillo, attorney lahat ng BASTOS, mga pag-uugali. Ayan, PBBM number 1, sabi niya. And Jean Paul, my heartfelt condolences. Ay, salamat po to you and to your family. Wishing you strength and comfort during this difficult time. Okay, sa biktima ng DDS propaganda, sana matauhan na kayo. 10 Hail Mary kapag di mag-like. Ayun. Okay. Salamat, Jean Paul. Just in case. Mga hindi nag-iisip, pag na-deport, paano pamilya nila? Ito. So, supportahan ba sila ng pagiging panatiko nila? Kaya ang tanong is, worth it ba, mga ka-clear? Worth it ba ang ginawa ng ating mga kababayan dun? Diba? So, yan. Maraming mga taga-Qatar dito mga ka-clear. Yung mga bago po dito baka pwede tayo mag-like, subscribe na rin. Meron po tayong 12,000, kanina 12,500. That's 12,500 live views. Thank you po. Sana po yung mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin ngayon, sabay-sabay din natin ipagdasali ang ating mga kapwa Pilipino, Kung sila man ay medyo naguguluhan sa pangyayari, ipagdasal natin na ang gobyerno ay hindi kaaway ng OFWs, hindi kaaway ng taong bayan. Siguro may gumagawa lang po na gano'n na maging imahe ng gobyerno, pero isipin niyo, gobyerno pa rin po ang tutulong sa inyo. Sa ano mang pangyayari, gobyerno pa rin po. Ay, attorney, pabati naman, asawa ko, Larry Rosero. Okay, yan. Larry Rosero na nasa Abu Dhabi mula kay Maria Teresa Rosero. Hello, Larry. Okay, ayan na. Eli Ramos. Lalo lang nila pinapaya ang mga Pilipino. Ako. Diba? So marami tayong mga dito, kakli ng OFW. Ang bilis ng karma ngayon. Huwag na kayo maloko. Digital ba ang dating sa Aramaw? Diba? Di talaga sabi ni Rarion G. Fanaticism is the most dangerous form of insanity. Nako. Diba? Okay, ang remittances dito sa Hong Kong, sabi ni Antonio Ceballos, walang problema, tuloy padala sa Pilipinas. Sabi ko mga kaklir, hindi lahat ng OFW natin nakikisiro remittance. Maraming nagko-comment talaga dito sa atin na sila yung nagpapadala. Diba? Hindi lang nga sabi ko, hindi lang tutulong sa gobyerno. Tulong talaga to sa pamilya nila. Kasi maraming pwedeng madiskarili kapag hindi sila nag-remit. Suporta yan sa pamilya Diba? Primarily, suporta to sa pamilya. Ang effect lang is nakakatulong sa gobyerno, kaya nga sila yung hero natin, di ba? Ang mga OFW natin, yung mga bago nating bayani. Di ba? Kumbaga, ang effect niya is makatulong sa gobyerno, pero ang primary reason yan is to support the family. Nandito si Rebecca Lagmay, binabati ni Lord Glenn. And Cheska Macorol, hello. Di ba, Jesse Diaz. Shirukansaki, hello. Ayan. Kung binati nyo na lang ba si Shirukansaki ng happy birthday kahapon, di sana. Walang problema sa Qatar, di ba? Shirukansaki, si Diggs nasa komportableng kwarto sa dahig. Yung mga
2 OFW na in detention ngayon sa Qatar. Nasa Hague. Nasa sahig. Ayos. Okay to Oh. Si Duterte nasa The Hague. Yung mga OFW na na-detain sa Qatar, nasa sahig. Yon. Oh. Eto, magkano kaya ang pera ng mga Duterte? Sarap maging politiko, naging trilyonaryo. Yon, ako, bilyonaryo na si Digong, sabi ni Alfred. Okay. Ay, nandito pala si Eileen Morris. Ay, binati ko na pala si Lisa and si Sophie. Okay, mga clear. Ayan. O sige, ito pa. Venny Thomas, bago po umalis ang OFW, may pre-departure orientation po kami. Ito na, mga ka-clear ha. Maski seafarers, they make sure that we know what is allowed and not allowed to do in our host country. Saka mga ka-clear, hindi naman nagpabaya yung embassy natin. Binigyan pa sila ng warning ng March 13. Pinagsabihan na. Baka iniisip nila, pinipigilan lang sila. Diba? Rolly Gallardo, salamat. Rolly Gallardo and Salvador Espayos. Kasama na naman kaming mga naniniwala kay PBBM na nagagastos sa mga ginawa ng mga tao na naniniwala sa Duterte na mali naman ang ginagawa. Ayan. From Qatar pala si Salvador Espayos, From Qatar siya. So, itong gusto sabihin ni Salvador. Kung tayo ba ang magbabayad ng fine nila, di galing na naman sa buwis namin na naniniwala kay PBBM, samantala kayo naniniwala kay Duterte. Syempre, kailangan tulungan. Hindi ko lang po alam kung paano tutulong, ha? Diba? Hindi ko alam kung paano tutulong, pero sa abot na makakaya yan. Pero ang laki nun, mga ka-clear. Ang laki nung fine. Sunny Joel Makasling. Watching from Netherlands, hindi daw siya DDS. Salamat, Sunny Joel Makasling. For the government tayo, for the country. Yon, Bernardo Roga. Okay? Grabe naman, yung organizer ng rally, di po ba nila alam na bawal? Actually, Bernardo, sinabi po mismo, may advisory po ang embahada sa Qatar na sundin natin ang batas. Pinaalalahanan po sila March 13 pa lang. Saka marami din po mga OFW dito, sabi nila, alam naman nila na bawal yun. Especially Qatar. Siguro po, nagpadala sa damdamin. Diba? Di ko alam kung sino nangako, kung may ipinangako, di natin alam. Kaya magtrabaho na lang, sabi ni Takumi, kaysa sumasali pa sa away politika. Opo, sana po, pwede naman silang sa Facebook nila, wag lang mag-ad hominem. Yun naman mga clear, kailangan naman talaga natin ng lahat ng constructive criticism, wag lang mag-ad hominem. Ang iba kasi, mga kakli, sa totoo lang, na may personal na sila. Diba? Sasabing bobo, tanga. Wag ganun. Diba? Issue lang. Ang dami kasi ngayon Diba? Wag. Pwede kayo bigay na sa inyo sa loobin. Kung meron kayong pagmamahal kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, di so be it, diba? Wala namang pipigil. Sundin lang yung batas. Sky Blue, alam naman kasi na bawal sa Gulf ang mga ganyan. Diba? Sa Gulf, UAE, ginawa pa rin nila. Soli BC. Attorney dito sa Maasin City, teka lang, basahin ko to. Villarrica sabi, offline daw ang Western Union, kaya di ko nakuha ang padala ng asawa ko. Nang pumunta ako sa Western Union mismo, okay naman pala. Ha? Villarrica lang ang nakasali. Baka na offline talaga sila. Baka na offline yung nila, nawala ng signal. So nagpadala yung asawa ni Sally BC. Di ba? Di ba ng problema? Pawa lang yan, si Digong sabi. Gobyerno ba ang sasagot dyan? Di ko masagot, Tolits pero tingin ko tutulong sa abot na makakaya. But, tingnan natin kasi fine naman yun kung di naman mag-guilty. Diba? Baka naman, diba? Ang problema niyan, ito kasi ang problema, mga clear. Kung na-detain sila, anong sasabihin ng amo? Isa yun sa iniisip ko kung nangangamuhan sila doon, ano ang sasabihin ng amo? Ano magiging desisyon ng amo sa kanila? Makaligtas man sila sa case, ano yung mangyayari sa trabaho nila? Yun. Diba? Isa yun sa magiging issue talaga sa kanila.
Chubby Zoe. Buti pa mga OFW, sinamahan si Digong sa kulungan. Hindi tulad ni Bato. Oy, yaya, okay to ah. Buti pa ang OFW, sinamahan si Digong sa kulungan. Sabi ni Chubby Zoe, hindi tulad ni Bato, nagtatago. Ay, nagpakita, nagkumanta ng Happy Birthday! It's Maylin, watching from Hong Kong, Attorney Claire. Magandang gabi po sa lahat. Buting nga sa kanila ngayon, matulungan ba sila ng kanilang Duterte na ipaglaban ngayon kasalanan na ni PBBM, kundi sila ayun na. Nagiging kasalanan naman to ng gobyerno. Jojo Roa, sayang yung batas na dahig na dito tulad ng Qatar. Yan. Sa mga unauthorized rally. O kasi Netherlands naman, parang pinapayagan. Pero tingin ko, di ba may balita na parang pinapatigil na yata? Di ba? Okay, mga ka-clear, maraming salamat. Ayan ang dami nating live views ngayon, mga ka-clear. Sana po ay tayo lahat, magdasal natin yung kapwa natin mga Pilipino, hindi lang po yung 17 OFWs, na maging mas mapagmasid, mas maging mapagsuri, mapanuri, at suportahan na lang po yung gobyerno. At ito, sabi ni thank you din Mirano, Jonalyn, marami pong salamat. At saka si Joey Lagrosa. Nako, sarap-sarap niyan. Pakapi-kape tayo. Tapos sabi ni Oasis ulit. Salamat po muli Oasis 09. Bawal po mobile. Bawal po mobile sa kulungan. Embassy magbibigay ng mga basic needs nila. Sabi ni Oasis 09. Kasi for sure, matatakot yung iba na dumalaw kasi baka madamay to, no? Baka madamay. Bawal po mobile sa kulungan. So, embassy magbibigay ng mga basic needs. Ayun na nga, di ba? So, may paunang tulong talaga to, Oasis 09 sa Qatar. Gobyerno pa rin ang tutulong. Gobyerno, administrasyon pa rin ni Pangulong Marcos. Di ba? Sana makita niyo po. Sana po, ito lang mga ka-clean. Di ba may nagsabi na parang wala ng pag-asa ang Pilipinas? Dahil parang walang ginagawa. Ito po, kitang-kita po natin. Umaksyon na po agad ang embassy. Diba? Kaya wag po kayo maniniwala. Wag tayo maniwala sa mga sasabing wala ng pag-asa ng Pilipinas. Nagtutulungan po tayo mga Pilipino. Iba lang po talaga yung kanilang linyahan. Diba? Iba lang ang linyahan ng mga hindi naniniwala sa gobyerno. Diba? Tandaan natin mga clear, unang pag-land pa lang nila dating Pangulo Duterte sa the Netherlands, sino nagbigay ng care package? Panginaw, damit, lahat pang kailangan, sino? Diba embassy? Siyempre kaninong utos to? Di sa Pangulo pa rin. Para kumpleto. Pilipino Pilipino pa rin yun. Kaya huwag na sabihin na walang itinutulong. Diba? Okay. So, sana, let's pray for all of them. Maging mapanuri din ng mga Pinoy sa ibang bansa. Sana makita nyo po ang ginagawa din ng gobyerno para sa inyo. Yan, BMB Irene P. Bawal sa Middle East ang ganyan if you are not a citizen of that country, lalo na sa Ramadan ngayon. Oo nga. BMB Irene P. So, mga ka-clear, basta pagdasal lang natin po silang lahat, At sana, maliban sa atin, tulungan din po sila nila ng pamilya Duterte. Okay? So, meron pa po tayo isang live stream mga ka-clear, Okay, basahin ko muna si Aki. At ano yung good luck kung tulungan sila ng idolo nila ng mga university. Sige. Okay. Maraming salamat. So, see you in a while, mga ka-clear. Meron pa po tayong topic. Ano ba yung topic natin susunod? Naku, nakalimutan ko na tuloy. Sige, meron po tayo isang topic, See you in a while. Teka lang po. Baka meron ako nakalimutan batiin. Thank you muli. Joey Lagrosa, Oasis 09. Salamat. And